Pinalakas pang lalo ng BIFAR ang kampanya nito laban naman sa iligal at sobrang pangingisda sa bansa. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Sweden Velado. Ang karagatan ang isa sa mga pinakamalaking pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya naman, puspusan ang ginagawang pagpupunyagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa pagsasakatuparan ng Republic Act 8550 o mas kilala bilang Philippine Fisheries Code. Sakop ng reformang ito ang pagtataas ng multa para sa illegal fishing. Mahalaga talaga na labanan yung illegal fishing. Kaysa tayo ng ating mga mangingisda sa paglaban nito, at ito ang thrust ng ating Pangulo, tanggalin lahat ang unsustainable practices sa ating bayan. Kagaya ng illegal fishing, illegal logging, lahat ng illegal kailangan natin tanggalin. Subalit ayon sa ilang mga lokal na kilusan ng mga mangingisda, dapat dagdagan ang Philippine Fisheries Code. Mahalaga umanong isaalang-alang din ang pagbibigay proteksyon sa mga municipal fisher. Sila yung mga pinapayagang mangisda mula sa baybayin hanggang 15 kilometro ng karagatan kung saan naroon ang mga coral reef at mangrove na tirahan ng mga isda. Giit ng mangingisdang si Pablo Rosales, madalas umanong pasuki ng commercial fishing companies ang kanilang fishing zone na nagresulta sa illegal at overfishing. Nais namin ding sabihin na ang reforma sa Fisheries Code ay kulang. Wala dito ang mahalagang usapin ng mga maliliit na mangingisda sa municipal water natin. Tulad halimbawa ng illegal fishing, hindi lang kasi sa high seas, hindi lang sa kalautan. Mayroon din ho sa aming municipal water. Sinisira nito ang ating coral, sinisira nito ang ating ecological na balanse, pinuhuli nito yung maliliit na isda. Wala nang isdang lalaki kung maliit pa lang ay nahuhuli na. Habang sa kalautan naman ay inuubos ang mga inahin ng mga malalaking commercial fishing. Ayon naman sa tagapagsalita ng isang pribadong environment organization, maigi rin umanong palakasin ng gobyerno ang ating bantay dagat upang makatulong sa pagresolba ng problema ng mga maliliit nating mangingisda. Hindi lang sa Pilipinas ito ang nangyayari ngayon it's global. So it's important that Philippines, our government, should be at the forefront in protecting the rights of the fisher folks and at the same time our marine resources. Sa huli, tiniyak ni BIFAR National Director Perez na hindi titigil ang kanyang kawanihan sa pagbuo ng mga reformang makatutulong sa pag-aalaga sa ating mga mangingisda at kanilang kabuhayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.